Akala ko magiging okay ka na. Akala ko gagaling ka na. Yung mga improvements naman after 2 days of medications, di ba? Bakit anong nangyari? May 19 at 12 midnight, natapos na yung shoot ko sa isang vlog, the first 2 days of medication ni Patrick. Nararamdaman ko na parang may mali. Parang hindi na tama. Ibang kutob ko. Si Patrick hindi mapakali. Kasi pabalik-balik siya, labas, tapos babalik ulit sa loob, baba ng bed namin. At nakikita ko sa mukha niya, gaano siya ka-confuse. Ano nang nangyayari sa kanya, anong nangyayari sa katawan niya. Parang umiikot yung paningin niya, at para siyang nahihilo. Biglang bumaba ang resistensya ni Patrick, bumagsak ang katawan niya, hindi na makalakad. As a fur parent, seeing him like that is killing me. I even asked the Lord, bakit ka lang laging ganito? Ilipat na lang niya sa akin yung sakit niya. Pagdating ni Jeff, dinala niya si Patrick sa sala. At doon kami lahat natulog, magkasama-sama. Para ramdam niya, nandito lang kami para sa kanya. Ramdam ko ang hirap, Patrick, kasi nanigas na yung buong katawan niya, para siyang na-stroke. You can't imagine how painful it is to see him like this. I never failed to kiss him, to talk to him. Sabihin namin, nandito lang kami, na mahal namin, na mahal namin siya. May 20, umaga. First time kong marinig si Patrick na umiyak. For all the almost 6 years na magkasama kami. Ngayon ko lang narinig yung pag-iyak niya. And it feels like nakakabing eh. I wish I could take away his pain. But still being positive. Napainom pa rin namin siya ng meds niya for the 3rd day. At may nakita kaming signs na nag-i-improve kasi tumatahol na naman siya, nagagalit na naman siya pag nakikita niya si Lucky at pag inakagaw yung pagkain niya. Every time na ihi siya, umiiyak siya. At laging nandun si Jeff para alalayan siya. Around 6 p.m., hindi na kumakain si Patrick. Hindi na niya nilulunok yung force feed namin. Pero umiinom pa naman siya, pero using syringe na with dextrose powder. May pasok ako kinaumagahan, pero I decided not to plug in anymore. Kaya sinamahan na lang namin siya sa sala. Kausap ko siya ulit, sabi ko, nandito lang ako, mahal kita, laban ka please, huwag mo akong iiwan. Tapos bumibilis yung paghinga niya. Parang sinasabi niya na, sige, laban niya. Hanggang sabi ni Jeff, tanggapin na lang natin kung anong mangyayari. Ito na akong breakdown. Sabi ko, hindi mo na ba kaya? Gusto mo ba akong magpahinga? I think I'm very selfish. Kasi naisip ko pa niya, kahit bedridden na lang siya. Basta buhay siya. Kasama ko siya. Okay lang. Pero seeing him, nahihirapan huminga. Sinasabi ko lang sa sarili ko, sige, ano ba lang mangyari? Kailang na lang kami ng oras. Sakto, dumating si Edmar.
kinausap ko siya. Sinabi ko, mag-bid na siya ng goodbye. At 10 p.m. Tuluyan lang nawala si Patrick. The battle is over. We failed as a fair parent. Bye, Patrick.